Mapagpalang araw ng linggo sa atin lahat. Yan. Pwede ba sabihin sa katabi mo, good afternoon? Yan. Sa katabi mo naman sabihin mo, pagpalain ka ng Diyos. And today, nasa serye po tayo muli na pinamagatan natin set apart. So, ang ibig sabihin po ng set apart ay hinirang, pinili. So, last week, pinag-usapan po natin the holiness of God. Pinag-usapan po natin ang kabanalan ng Panginoong Diyos. Na ang Diyos, ang ibig sabihin pala ng set apart, ay ito pala ay yung holiness. Na dahil ang Diyos ay banal, siya po ay hindi kabilang o hindi nararapat na makasama ng kasalanan. That's why siya ay set apart. In the same time, bilang mga mananampalataya, malaman po natin na ang ating Diyos ay banal, ang ating Diyos ay mabuti, ang ating Diyos ay makapangyarihan. Ito yung way ng respond ng ating pananampalataya sa Kanya na tayo ay maging banal. And sabi doon, pinag-usapan din natin na hindi tayo banal dahil ginawa natin banal, but tayo ay banal dahil ang Diyos natin ay banal. But ngayon, pag-uusapan natin about holiness loss o ang pagkawala ng kabanalan. At ang pag-uusapan po natin to ay yung Genesis chapter 3. Nung unang nagkameron ng kasalanan ang tao. And inaanyahan ko lang po ang lahat na manalangin bago tayo mag-umpisa. Panginoon, dalangin namin na ang iyong presensya ay nandito. Dalangin namin na mapakinggan sa aming pakikinig ng iyong salita. Maunawaan namin ang naging dulot ng kasalanan. At ngayon, bilang mga mananampalataya, maunawaan din po namin kung ano ang katatayuan namin dahil sa ginawa ni Kristo. That we are your chosen people, we are willing to represent you, and we are willing to rule over all the earth. Help us understand your word. We pray for you, God the Holy Spirit, to guide us, to teach us, even rebuke us in this moment. In Jesus' name, amen. So we know yung Genesis 1. Alam naman natin kung ano nangyari sa Genesis 1. Ito yung creation ng Panginoong Diyos. And makikita natin dito na ganoon tayo kamahal ng ating Panginoon. Bago niya i-create ang tao, kinreate na muna niya ang lahat. It means, lahat ng pangangailangan natin. Meron ng ilaw, meron ng dagat, meron ng mga halaman, meron ng mga hayop. Ano pa? Everything. At nung nakita ng Panginoon, lahat ng kinreate niya, sabi niya, it was good. And in Genesis 1:27, sabi niya, so God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. After i-create ng Panginoong Diyos ang lahat-lahat, dun pa lang i-create ang tao. At yung tao, kinreate ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang wangis. At pagka-create niya ng tao, ang sabi niya, yung creation, sabi niya, it was good. Pero yung tao, sabi niya, it was very good. Ibig sabihin, ganon kaganda at sobra-sobra. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, it was very good. Pwede ba sabihin mo? Parang ayaw niyong sabihin. Ang Diyos na nakakita niyan. So it means, ganito ang Panginoong Diyos, kinreate niya ang tao in His own image. That's why sabi niya kay Eva at Adan, ang lahat ng bagay dito ay pag-aari mo. Ang lahat ng bagay dito ay pwede mong kainin. Tapos sabi niya doon,
You will rule over the earth. Yung mga hayop, si Adan po ang nagpangalan sa lahat ng mga ito. So ito yung katatayuan ng tao. He's the one who representative of God. Kasi the way mag-isip siya, ang tao, spiritually, makaramdam, hindi po tayo katulad ng mga hayop. Yes, ang aso, masarap kasama. Pero iba pa rin po ang pag-iisip ng tao. May naalala lang ako, pero hindi ko na sasabihin. So when we look into the Genesis 1 and 2, yung Garden of Eden, ito yung pinakang best place ever na pwede mong puntahan. The presence of God is there. The glorification of God is there. Lahat ng pangangailangan mo nandun na. Sino dito nakapunta ka na sa luxurious na mga hotel? Meron, yung parang ayaw mong mag-step kasi nakita mo sobrang linis ng place. Sabi ng Panginoong Diyos, ang lahat ng meron dito, ikaw ang mamumuno. Pero, may isang bagay lang na hindi ka pwedeng kainin at ito yung yung fruit of the good and evil. Yung nasa gitnang pati, ito lang yung bawal. So, grabe. Imaginin mo, kung ikaw si Eva at si Adan. Siguro pagka kumakain ka ng, yung nakakita ka ng ubas, dun pagka kumain ka, ang pang-abot mo, ngipin mo na lamang kasi ganun ka, Tapos, every place, kung saan ka nandun, di ba masarap pagka malamig, di ba masarap dito pagka sa service ang lamig. Kaya nga yung iba natutulog na, gising muna kayo, maya-maya konti, maya-maya. Di ba parang, I don't know baka yung place yun, it's a place na comfy, it's a place that we really want. That's why yung tao doon, makikita mo na ganon kamahal ng Diyos before niya dalhin, ipinobide na niya ang lahat. And all of a sudden, dumating na po tayo sa Genesis chapter 3. Dito na po nagsimula yung tinatawag na laws of the holiness. Again, the meaning of holiness is set apart. Kaya pala, doon inilagay ng Panginoong Diyos at meron siyang pinagbawal kasi ayaw niya na ang tao ay mapapalayo sa Diyos. Remember in the Old Testament, after this sin, yung mga tao pagka nalaman nila na yung presensya ng Panginoong Diyos ay naandun, natatakot sila pagka may dumating na anghel. Akala nila, pagka nasilayan nila yung gloriness ng Panginoong Diyos, namamatay. Remember the Holy of Holies? Yung sa mga Hentil, mga Hudyo, then ang makakapasok doon lang sa Holy of Holies, yung walang kasalanan. At kung pari ka, na nag-offer ka doon, meron kang kasalanan o nadulas ka, napaputo kutsinta, pwede kang ora mismo mawala. That's why there's a set apart na tinatawag. Yung sinabi ng Panginoong Diyos, ito lang ang bawal. So sa lahat ng pwede mong gawin doon. Hindi ko alam, baka kahit gabi, nagdadala ng pack lunch si Adan. Joke po yun. Pero hindi siya. So ibig sabihin, walang bawal. Isa lang ang bawal. Yung kainin, yung fruit of the good and evil. Then ito na po yung chapter 3. Sabi dito, sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Minsan tinanong ng ahas ang babae, totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga sa alinmang puno sa halaman? So we know kung sino dito yung ahas. Yung ahas mo sinasabi dito, it is the devil.
At ang devil po, he has a deceiving nature. Kaya nga sabi dito, ito ang pinakatusong uri ng hayop. May kilala po ba kayo na pinakatuso? Pero wala pa rin yun. Mas pinakantuso po ito. Remember the enemy? In John 10:10, ano yung layunin ng enemy? Sirain, nakawin, at patayin. Pero ang Diyos, ang nais niya, ibigyan tayo ng buhay na ganap. So, yung serpent, makikita mo dito, alam niya yung commandment of God. Alam niya ang salita ng Panginoong Diyos kasi he challenged the thinking of Eve. Sabi niya doon, totoo ba? Totoo ba na may magandang plano sa iyo ang Panginoong Diyos? Totoo ba na ipro-provide ng Panginoong Diyos ang lahat-lahat mong pangangailangan? Parang gano'n eh. And all of a sudden, anong ginawa ni Eva? In-entertain niya. Sino dito yung parang may mga problema kang dumarating pero alam mo na ang sagot ay magdasal sa Kanya. Nasabi lagi, do not fear. Trust God. Di ba? Yun naman so pag may mga provision na problema, ba't ka pupunta agad sa Pasalonia, pawn shop? Magano ka muna. Magdasal ka muna. Ba't gagawin mo yung abilidad mo, talento mo kagad? Ba't hindi ka sa Kanya dumirekta? Pero you know what? Si Eva po hindi. Challenge ng enemy yung the way paano niya na-receive yung commandment ni God. The serpent questioning the word of God. Sino dito marami na kayong Bible verse na alam? Hindi ko kayo pagre-recite na yun yung tumaas ang kamay. Siyempre lahat naman tayo. We know the principle of the Bible. But alam niyo ba ang enemy na dyan lang? Alam niya kung ano yung alam natin. And alam niya kung paano tayo i-challenge. Alam niya yung weakness natin. Sabi nga ni Catherine Bernardo, I know what you did last summer. Diyan ka magaling, Mark. Masyado ka showbiz. Sabi dito, sumagot ang babae, makakain namin kahit anong bunga ng puno rito sa halaman, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong iyon. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. Dito po, nung una parang natetempt si Eve, but now, she entertained. And hindi lang in-entertain niya, she enjoy the conversation. At sinabi ng Diyos, talagang ganito lamang. But in verse 4, sabi dito, pero sinabi ng ahas, ito na, yung deceiving way niya. Hindi totoong mamamatay kayo. Sinabi yan ng Diyos dahil alam niya, kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Kinonsider na, kumaga parang in this moment, the woman or Eve considering yung mga bawal. Hindi pala naman bawal. Okay lang pala naman. Para bagang patikim-tikim pa lang. Verse 6, nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan. At ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumutas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan din niya ang kanyang asawa kasama niya at kinain din ito. Makikita natin yung last of the eyes. Unang-muna nakita niya, wow, ang sarap nito. Siguro yung nakita niya, mapula-pula. Ano nga bang prutas to? Mansanas.
Hindi po mansanas yun. Lagi napapagkamalang mansanas. Pero yung itsura niya, siguro ito yung itsura na sobrang sarap. Pero bawal. Hindi, masarap to. Last of the eyes. Last of the flesh. Siguro pagka natikman ko to, talagang yung parang may ganun yung pagka nag-crave ka na ba? Sorry. Di ba yung pagka nag-crave ka na, sino dito ng pray and fasting? Yung lugaw naman, hindi naman masarap yun eh. Pero nung prayer fasting, pagkatapos nung culmination, lugaw, takbuhan doon, no? Parang ganun kasarap yung lugaw pagka flesh, last of the flesh. Ano pa? Being frightful. Andun na parang sinabi, pag nakain mo to, pag ginawa mo to, magiging katulad ka ng Diyos. Pagkatapos ito, hindi lang yon, binigay niya pa sa kanyang asawa. Pagkatapos nilang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at ang masama, at napansin nila na hubad pala sila, kaya pinagtagni-tagni nila ang mga dahon ng puno ng higos para ipantakip sa kanilang katawan. Verse 8, pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan, kaya nagtago sila sa mga puno doon, pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki, nasaan ka? And the story, sinabi doon na ayaw nang magpakita ni Eva at Adan sa Panginoong Diyos. At dito po, unang nag-umpisa ang pagkawala ng kabanalan ng sangkatauhan. Because Eva and Adan, sila po ay nagkasala. Siguro for some of us, nung binabasa ko po dati, nung bago pa lang po, grabe naman si Lord. Kumain lang. Nagalit na. Pero kung titingnan po natin dito, ito pong istoryang ito ay napakahalaga even to all of us now. So we can relate. Natanong mo ba, bakit may mga tao na sobrang walang niya? Bakit may mga tao na kahit anong offer mo, hindi sila makatawag sa Panginoong Diyos? You know why? Bakit po? Dahil ganito po kabigat ang pagsuway ni Eva at Adan, kaya po tayong lahat ay naging makasalanan. Meron pong nawala. Sabi na iba, ang paggawa ng kasalanan, walang nawawala naman sa akin, okay lang, paggawa. Pero you know what, dito po, meron pong nawala every time nagagawa natin ng kasalanan. And the same time sa kanila po, what we lost through sin, first, we lost our connection with God, and we now experience separation. Because of what they did, hindi pwede sila magstay kung saan nandun ang Panginoong Diyos. That's why naglagay ng dalawang anghel at pinalaya sila sa Garden of Eden. Before, andali lang po ng communication. Sino po dito meron kayong cellphone? Sino dito alam mo yung cellphone? Diba? Before, pagka tumatawag ka, lalo na yung loved ones mo, sarap-sarap kausap. Hello honey, hi, hello, I miss you. Tapos nung biglang tut, yung pala wala ka ng load. Yung pala wala ka ng signal. That is what happened. Noon, ang dali lang nilang i-access ang Panginoong Diyos. But now, they are disconnected to God. They are separated. In Isaiah 59:1-2, in ASD version, sabi dito, makinig kayo ang Panginoon na hindi mahina para hindi kayo maligtas. Hindi rin siya bingi para hindi marinig kapag tumatawag kayo sa Kanya. Ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos at iyong dahilan kung bakit hindi niya kayo
at ayaw nang makinig sa inyo, mga dalangin. Hindi lang po we have lost connection because of the sin, but we lost our right standing with God, and we now are children of wrath. Before we are a children of God, we are in the likeness of God. But because of this sin, nawala na po yung katatayuan nila. Sabi dito in Ephesians 2:1-3, tinuturing kayong mga patay ng Diyos because of the sin. Ang tingin ng Panginoon sa kanila ay namatay. Dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan, namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong nag-ahari sa mundo. Dahil sa kasalanan, tayo po ay naging anak ng mundo. Hindi lang po we lost our standing, but also we lost our purpose as we now go our own way. Noon po, binigyan ng purpose ang Panginoong Diyos sa mga tao. Sabi niya, ikaw ang mamumuno. Ikaw ang magru-rule over all. Even to the serpent, alam ng Diyos na tayo dapat nag-rule over the serpent. But in Isaiah, because of the sins, Eve and Adam lost their purpose. Isaiah 53:6, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumagawa ng nais nating gawin. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon na parusang dapat sana ay para sa atin lahat. So before, we are the one who direct. But now, para daw po tayong tupang ligaw because of the sin. We lost our purpose. Kaya siguro may mga kasi like that, yung men, dapat lalaki yung nag-stand. In the same time, in the spiritual manner, pagka meron kang asawa, meron kang anak, lagi dapat ang tumatayo, lalaki. Pero kung titingnan natin sa church, hindi lang po dito sa Victory, even sa ibang church, mas marami pong nagsisimba ay mga babae. So where's the leadership of men? Maybe because of this reason, kasama po yon yung ginawang ni Eva at Adan. That's why na-effect din po yung leadership ng mga men. Ito pa, we lost our provision and we are now sweat for our existence. Sabi po dito, dahil sa ginawa nila, kaya po ganun daw, kahirap ngayon yung provision na meron tayo. Dati ang dali lang. Nabanggit ko ba kanina yung parang ang provision ng Panginoon, everything, lahat yan para sa iyo. Hindi ko po alam mga isda kung paano nila hinuhuli. But now, mahirap na po manghuli ng isda. Wala naman nakalagay sa Bible, mahirap na manghuli ng isda. Pero nakalagay dito, in Genesis 3:17-19, sinabi rin niya sa lalaki, dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ng bunga ng punong kahoy na pinagbawal ko sa inyo, susampain ko ang lupa. Kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng gusto para makakain. Kung sinabi ito ng Diyos na mahihirapan na siyang para makakain, ibig sabihin nun, hindi po nahihirapan na makakain. Everything po ay nandyan lamang. Yun yung meron sa Garden of Eden. Tutubo sa lupa ang mga damo at lamang may tinik. Ibig sabihin pala nun, wala pang yung makahiya. At kakainin mo'y manggagaling sa mga pananim sa bukid. Kinakailangan magpakahirap ka ng gusto para makakain hanggang sa bumalik ka sa lupa na inyong pinagmulan, dahil sa lupa ka nagmula at sa lupa ka rin babalik.
nag-loss po yung provision. We lost our confidence and now we are experiencing shame. Pagkatapos silang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at masama at napansin ng puno ng igos. Kaya pinagtagtitag nila ang mga dahon ng puno ng igos at pinantakip sa kanilang katawan. Before, andun yung confidence sila bilang anak ng Panginoong Diyos. I don't know, every time makikita nila ang Diyos na nandun, na nararamdaman nila ang presensya, Abba, Father, where are you? But because of the sin, nakita nila, nahihiya na sila na umarap sa Panginoong Diyos. We lost our connection with others and now we're experiencing alienation and broken relationship. Kaya pala mayroong mga tao na gano'n din, parang konting ibot lang, galit kagad. Yung dati mag-best friend, hanggang ngayon magkaaway. It is because also of what happened to the sin. Sino dito hanggang ngayon may kaaway ka pa? Dahil gawa ng mga politiko. Wala na, bubutungan na uli. Hanggang ngayon, galit ka pa rin. Makipagbati ka na. Last, we lost our awareness how terrible sin is. And we now attempt to justify our sins. Sumagot ang lalaki, ang babae po kasi na ibinigay niyo sa akin ay bibigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko. Instead na mag-sorry sa Diyos, sabi niya, ay parang kasalanan pa ni God. Ano? Ikaw kasi binigyan mo ako ng asawang babae, kaya ako nagkasala. Sabi naman nung ni Eva, gawa kasi nung ahas tinukso ako Pero kung tutusin, that's why maraming religion na lumalabas, maraming mga mabubuting gawa, kawang gawa. Because of the sin, akala nila, pagka gumawa ka ng mabuti, yung nagawa mong kasalanan ay matatagpian. Pero totoo ay hindi. Kahit maghapon magdamag ka sa simbahan, hindi yung maaari. Akala natin yung simpleng kasalanan ay simple lamang siya. Pero kung tutusin, napakalaking epekto niyan na nangyari po. Fortunately, buti na lang po, hindi po natapos ang Biblia nung nagkasala ang mga tao. In Genesis 3, verse 21, sabi po dito, pagkatapos gumawa ang Panginoong Diyos ng damit mula sa balat ng hayop para kay Adan at sa asawa nito. And this is the good story. Despite ng kakulangan ni Eva at Adan, despite na ibinigay na lahat ng Panginoong Diyos ang lahat sa kanila, isa lang ang wag nilang susundin. Isa lang ang kanilang susundin. Pero nag-disobey pa rin po sila. Pero you know what? Ang Panginoong Diyos ay may plano pa rin para iligtas ang sangkatauhan. Sabi po dito, gumawa ang Panginoong Diyos ng damit mula sa balat ng hayop para kay Adan at sa asawa nito. Ang tanong, ano kaya nangyari dun sa hayop nung kumuha ng balat ang Panginoong Diyos? Buhay pa kaya siya? Honestly, what happened to dun sa hayop na kinuna ng balat ng Panginoong Diyos ay namatay. That's why itong scripture in Genesis 3 verse 21, it is the foreshadowing on how God will heal the humanity. In our fallen state, we try to create our own covering to deal with the shame, fear, and brokenness caused by sin. However, just as with Adam,
our attempt to cover our sin is inadequate. So God had to do for us what we could not do for ourselves. Now, everything lost in sin is restored in Christ. What happened na nagbigay ang Panginoong Diyos ng damit? Di ba? Nagtagni-tagni sila sa pamagitan ng puno ng higos. Ba't ang Panginoong Diyos ay pumatay ng isang hayop? I don't know kung just like a Louis Vuitton na balat. Pero kagaganon kamahal ng Panginoong Diyos ang mga tao. At ito yung foreshadowing na darating ang Panginoong Hesukristo. Again, because of our sins, sabi doon, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Because of the sin, nararapat na ang tao ay mapunta sa impyerno. Ngunit, ang regalo ng Panginoong Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. And because of this, it is a foreshadow kung ano po ang gagawin ng Panginoong Diyos. So ang lahat na nawala ay inirestore sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Second point, what we gain through Christ, He restored the connection to Him. Because of Him, dati po tayong separated sa Panginoong Diyos. But in John 4:9-10, pinakita ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi lang po ni-restore niya yung connection, but He restore the right standing with God. Kailanman hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, tinuring siyang makasalanan para sa mamagitan niya ay may turing tayong matuwid ng Diyos. So sino dito masasabi mo na ikaw ay banal? Kung hindi ka pa convinced na ikaw ay banal, sinasaad po doon sa sinabi natin, because of the love of God to us, sinugo niya si Kristo. Na si Kristo simula nung nabuhay siya, wala siyang bahid na kasalanan. So kung sino mananampalataya sa Kanya, sabi daw po doon, may inherit natin o makukuha natin yung matuwid na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Yung kinakanta natin, yung white as snow, magiging katulad daw ng simputi ng asno. So sobrang puti yung ating mga, because of the blood of Jesus, yung ating kasalanan, yung ating buhay na punong-puno ng kawalang hiyaan. Sabi daw po, ito daw magiging simputi ng snow. Because of what He did, He restored the standing na meron tayo. That's why we can call ourselves holy. We are set apart because of Christ. Inilayo niya tayo sa kasalanan. He restored our purpose. Philippians 3:13-14, mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan ko makamtan ang nasa hinaharap. Ito po ay si Pablo. Sabi niya, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo. For Him, alam niya yung purpose niya. Dati siya mamamatay ng mga Kristiyano, but ngayon, ganun siya ka-eager na magtayo ng maraming simbahan para ang mga taong walang Panginoong Hesukristo ay magkameron ng Panginoong Hesukristo. Not only na-restore yung kanyang purpose, but also because of Christ, He restored His provision for us. Philippians 4:19,
At dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibinigay na sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Wow! Sabi dito, yung provision na po ng Panginoong Diyos ay mula sa kasaganahan ng yaman niya. Kanina, when we talk about the Garden of Eden, wow, anong grabe, anong meron dito? Ito sinasabi dito, yung provision ng Panginoong Diyos ay naayon sa kasaganaan na meron siya na kayamanan niya. Sino dito, meron kayong nakikita dito na mukhang mayaman? Mukha lang. Pero ang Panginoong Diyos ay more than. Dito sa Lukban, sino pinakamayaman dito? Pero ang Diyos ay more than pa sa Kanya. He restored the confidence before Him. Kaya mga kapatid, malaya na tayong makakapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Jesus sa umagitan ng paghahandog ng Kanyang katawan. Binuksan niya ang para sa atin ang bagong daan patungo sa pinakabanal na lugar na nasa kabila ng tabing. At ang daang ito ay nagdadala sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya po tayong mga Kristiyano, ganun yung confidence natin. That because of what He did, what Jesus Christ did. Sabi nun, sino dito, every time yung mga kasama nyo sa trabaho or kaklase nyo, pagka prayer, ikaw laging pinagpre-pray. Uy, ikaw na mag-pray. Meron ba dito? Ganon. Di ba parang, pero pagka sineshare mo naman ang gospel, ayaw naman. Sinasama mo sa church, ayaw naman. Pero pagka prayer, uy, siya na. Iniano ko pa, magaling mag-pray yan. Na-appreciate nila yung prayer natin. Bakit? Ano yung confidence natin? Dahil tayo, tunay na may relasyon tayo sa Panginoong Diyos. Yung iba, nakita ko mag-pray, sabi lang, ang prayer nito. Nagdasal na ako sa isip ko, sabi ganoon sa akin. Pero you know what? Because we know what Christ did, there's a confidence. Alam natin that we are all the sons and daughters of God. Not only the confidence before Him, last, He restored our relationship. Sabi po dito, naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at pananalangin. Maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian para magkabahagi ang lahat. So it means, kung kanina ang pangit na balita na we lost something, but now because of Christ, He restored everything. Kanina, because of the sin, it changes everything. From Genesis 1 to Genesis 2, because of the sin, it changes everything. But now, because of Christ, because of His grace, truly, it's changed everything. Because of what He did on the cross, sabi doon, it is finished. Ngayon, binabalik ng Panginoong Diyos, sino ka ba talaga? Ano ba yung connection mo sa Panginoong Diyos? Hindi na tayo para mahihiya sa Kanya, pero in time of our need, siya po yung pwede nating lapitan with confidence. Hindi po tayo Kanyang tauhan lang, pero siya po yung ating Diyos Ama. Sabi doon, ni-restore niya rin yung provision. Sino dito meron kang pangangailangan? Ako lang. Sabi doon, ibibigay ng Panginoong Diyos na ayon sa Kanyang kayamanan. Ang tanong, do we really know na ganun tayo isinet apart ng Panginoong Diyos because of Christ sa mundo? Anong gusto lagi ng kaaway? Nakawin,
sirain at patayin. Kung nag-aalala ka, natatakot ka, hindi po galing sa Panginoong Diyos yan. Mas sabi niya, gusto ka niyang bigyan ng buhay na ganap. We were set apart for God. Tayo po ay hinirang para po sa Panginoong Diyos, so that we can be represented by God. Kaya po yung katabi mo, he is created by the image of God. Sige, tingnan mo yan. So, tinawag tayo ng Diyos to become a representative of Him. And not only a representative of Him, but to rule over everything. So gusto kong mag-point na magano ako dun sa rule over everything. Kahit yan pong enemy, yung kaaway po, tayo po bilang God created us in His own image, tayo po dapat ang nagmamanipula sa Kanya. Kaya yung sabi mo, yung, tugso, layuan mo ako. Tapos lumalapit ka pa, hindi po ganun. Tapos yung sinasabihan mo, tukso, wala kang kapangyarihan sa akin. Malis ka dyan. Kaya po yung mga sanib-sanib, hindi po akong tatakot doon. Dahil tayo po ay na kay Kristo, hindi po tayo kayang saniban ng anuman. Greater is He who's living in us than he who's in the world. Sino dito may sakit? Sino dito alam mo na kayang pagalingin ka ng Panginoong Diyos? Greater is He who's living in us than he who's in the world. Can we all stand up as we end this? Let us pray. Lord, thank you that truly hinirang mo kami para sa iyo, Panginoong Diyos. Dalangin namin na kami po mismo ay hindi po namin iseset ang aming sarili na papalayo sa iyo, aming Panginoong Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na kung anuman ang iyong layunin, anuman ang iyong naisin sa aming mga buhay, we pray that we will be clearly listen to your voice. We pray na hindi po katulad ng nangyari po in Genesis 3, na imbes na si Eva at si Adan ang mag-rule over to the serpent, sila po yung napaikot ng serpent. But today, we pray, as we understand yung lalim ng kasalanan, na tunay na ikaw ay Diyos na banal, na hindi pwede magsama ang kasalanan at ikaw aming Diyos. Dalangin namin, as we search our heart today, kung ano yung mga bagay na nakakapagpalayo sa iyo, aming Panginoong Diyos. Dalangin namin, ibigay mo sa amin, Diyos na banal na Espiritu, i-guide mo kami. Turuan mo kami kung ano yung mga bagay na ito at i-point mo ito sa amin ngayon. Teach us. Even rebuke us today. I pray, Lord, that we acknowledge, Lord, yung simbahan, that this is the right place para ibigay namin sa iyo, Lord, yung mga kamalian na meron kami. If you are that person, that you understand kung gaano kabigat, kahit simpleng kasalanan lang yan, na ayaw ng Panginoong Diyos, ng kasalanan, hindi ko na po sabihin na itaas mo yung kamay. If you understand na meron ka mga bagay na ginagawa na tunay nakakapagpalayo sa relasyon mo sa Panginoong Diyos, nandito kami. Kasama po tayo na mananalangin at hihingi ng tawad sa Kanya. As everybody close our eyes, let us pray. If you are that person
na meron kang ganong kasalanan in your own way, in your own words. Humingi ka ng tawad sa Panginoong Diyos. Lord, tanging Ikaw ang Panginoon namin na nakakita ng mga mali naming nagagawa. Ikaw, Panginoon, ang tanging nakakita at nakakaalam ng lahat na to. And now, Lord, because we know that You are created us in Your own likeness, Lord, because we know what You did on the cross, Jesus, because of You, You restore us. At alam namin kung ano na yung katatayuan namin. Nandito kami, Panginoon, na nagsisisi sa aming mga kasalanan. Lord, I pray for those person who ask for forgiveness to You. Ibalik mo yung confidence na meron siya. Kung paano mo siya hinirang, kung paano mo siya sinet apart. Like in the Garden of Eden, that we are created in Your likeness, that we are holy. Thank You, Jesus, because we can say ourselves na kami ay malapit na sa Diyos Ama dahil sa Iyong ginawa. Or thank You for this person, and I pray, God, that each one of us, we know that we are representative of Yours, God. Sa aming community, sa aming mga mahal sa buhay, kung meron kaming mga bagay, Lord, na nakikita nila na hindi naayon sa nais Mo, tulungan Mo rin ang bawat isa na mabago. Lord, like what we said kanina about sa relationship, if you're that person na nandito ka ngayon, na hanggang ngayon magkagalit kayo ng tatay mo, ng nanay mo, or ng kapatid mo, God wants us bilang mga anak niya na sa atin magsimula na ma-restore natin to. Lord, thank You because You called us to be Your salt and light. Nagamitin Mo ang bawat isa na maging ilaw, maging asin, Panginoong Diyos. Yes, mahirap man tong gawin, but because of You, Jesus, we are willing to do it with passion, wholeheartedly, Panginoon, that we are willing to humble ourselves before You. That's why we are doing this, because You know everything, God. Can we end this into worshiping God? Can we sing again the song,